Ika nga nila pag may isinuksok, may madudukot. Pero kaya pa ba yan in this economy? Nitong 2024, bumaba sa 25.6% ang mga pamilyang Pinoy na may ipon o savings noong fourth quarter o huling 3 buwan mula sa 29% sa third quarter. Sa mga may ipon, 81% ang nasa bangko, habang 54% ang nasa bahay lang natutulog ang pera. Maliit na nga ang interest rate o itinutubo ng deposito sa mga bangko. May kaltas pang 20% tax sa kung anumang inilago nito. At naging usap-usapan pa sa social media ang bagong pasang batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act o SIMEPA. Lalo na ang probisyon nito na simula July 1, may 20% tax sa interest income o itinubo ng deposito. Pesos man yan o foreign currency gaya ng dollars. Ibig sabihin, kung may nakadeposito kang 50,000 pesos na may 2% annual interest rate, ang kita nitong 1,000 pesos sa isang taon ang bubuwisan ng 20%. Sa huli, 800 pesos na lang ang matitirang interest income. Paglilinaw rito ng Department of Finance, walang pagbabago sa regular deposits dahil dati na itong may 20% tax. Ang bubuwisan ngayon ay time deposit. Dati kasi may iba-ibang buwis kung wala pang 5 taon ng maturity, habang ang 5-year maturity ay walang buwis. 20% na rin ang tax sa foreign currency deposits. Hindi bubuwisan ang interest income sa mga pension sa GSIS at SSS, pati ang MP2 Savings Program ng Pag-ibig. As of March ngayong taon, mahigit 142 milyon ang naitalang savings deposit account sa bansa. Mahigit 1.4 milyon naman ang time deposit. Mas mayayaman ang tatamaan dun sa business, particularly yung point 4. Dati ay exempted, ngayon ay may BIS na rin. Para pantay-pantay lahat. Hindi retroactive ang batas. Ibig sabihin, hindi sakop ang financial instruments na inisyo o na-transact bago mag-July 1, 2025. Ang medical representative na si Marian Bulanadi, natakot daw noong unang nabalitaan ng SIMEPA. Nagpunta po talaga muna ako sa bank para tanungin po kung ano po yung magiging effect nun sa savings ko. Pero napaliwanag naman po nila na more on sa long-term depositor po talaga may effect yung 20% po dun sa interest. Nang malinawan, nagdesisyon siyang hindi nagalawin ang kanyang deposito. Gusto ko po yung prepared ka ba pagka meron kang kailangan gawin or pagka may emergency sa family. Ganun, kaya mas gusto ko po mag-save. Pero sa ilang netizen, imbis daw na mahikayat na mag-time deposit sila, baka ma-discourage pa sila. Marami ang nagsabing balik alkansya na lang sila. Mas mataas pa raw ang buwis kaysa interes ng bangko. Sabi ng isang financial literacy advocate, walang dapat ikatakot sa SIMEPA. Yung deposits natin sa bangko, pang safekeeping lang po yan, temporary parking ng ating pera. Bank deposits are not going to make you rich. Isa raw itong oportunidad para pag-isipan kung paano palaguin ang pera, lalo't sa ilalim din ng SIMEPA, binawasan din ng ilang buwis sa transaksyon sa stocks, mutual funds at iba pang investment instruments. Dapat daw maging strategic sa iyong pera, mag-invest, mag-set ng target amount at malinaw na timeline. At higit sa lahat, paigtingin ang iyong financial literacy. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.